Good day everyone, my name is Luen, a BSc English student, and today I will be discussing some key ideas from Kirkpatrick's work on language learning, particularly the idea of pure English, common myths about learning English, and principles that should guide English instruction. I will also touch on the risks associated with using AI translation tools, especially in the context of Southeast Asian languages. So, let's begin with the first question. So, is there such thing as pure English? Daw direktang sinabi ni Kirkpatrick kung itwa o mayong puro Ingles, malinaw na pinapahiwatig niya na mayo kini. Ang Ingles, arog kaniba, padagos na nagbabago. Hindi nag-agi na sa mga pagbabago na may hiling ta sa kasaysayan, kultura, pati naman sa mga naging interaksyon kaini sa ibang mga tataramon. Nangangahulugan lang na ini sa mga nakaaging taon, nagbago. Kasi hanggang ngunyan. Sa libro, nasabi pa na sa pagtukdo ng Ingles sa mga estudyante sa Asia, pwede tangani mahiling kung paano ini mismo nagbabago. Dai ang Ingles, nagiging Ingles lang sa kung paano ini ginagamit kang mga taong naka-star sa mga bansang ini ang inot na tataramon. Bilang mga maestro, maestra sa mga lugar kung sain dai ini kinadakulaan kang mga aki, dapat kita ang nanginginutan sa paggamit kaini ayon sa satuyang lokal na konteksto. Kaya pag ang sarong para tukdo, dahil mismo hali sa kung saan sinda nagtutukdo, medyo nagkakaproblema. Hulita, nasakitan sinda na iayon sa konteksto kang mga aki ang sa indang pagtukdo. Ini nagpapahiling sana na ang Ingles dahil solido o pararehas ang paggamit kang mga tao. Saro ining paagi ning komunikasyon na may kakayahang magbago ayon sa mga magamit kaini. So, now that we have established that English is not actually fixed or a pure language, let's move on to another important discussion that is about the myths about learning English. Number 2, what are the 3 myths of language learning? Misconceptions about language learning can affect how English is taught and learned. Kirkpatrick stressed 3 major myths which I will now explain. Una, ang paggamit ng Ingles sa silid-aralan ay nagdudulot ng mas epektibong pagkatuto ng Ingles. Ayon kay Kirkpatrick, mas magiging makabuluhan ang bawat sesyon sa loob ng paaralan kung ang gagamitin pa rin ng mga guro ay ang unang lengguwahe o ang L1 ng mga mag-aaral. Ito ay dahil sa mga lugar kung saan hindi masyadong ginagamit ang Ingles, baka sa halip na matuto ay wala silang maintindihan. Dagdag pa, ang bilingual na pagtuturo ay mas naaayon sapagkat dahil rito, unti-unti ay naitataguyod ang pagkakaroon ng kumpiyansa ng mga mag-aral tungkol sa kanilang pag-aaral. Ang naalala kong gantong pangyari ay noong ako ay nasa elementary pa lamang. Dahil hindi ako gaano marunong sa Ingles at kadalasan ito ang ginagamit na lengguwahe ng mga guro sa pagtuturo, madalas ay hindi ko naiintindihan ang kanilang mga tinuturo na masasabi kong lubos na nakaapekto talaga sa kumpiyansa ko sa aking sarili pagdating sa wikang Ingles. Ikalawang mito, ginagarantisya ng maagang pag-aaral ng Ingles ang tagumpay ng mga mag-aaral sa pagkatuto nito. Kahit sabihin pa natin na maagang ituro ang Ingles o ipakilala ang wikang Ingles, hindi nito nagagarantisya na matututo ang mga mag-aaral. Ang tagumpay sa pag-aaral ng isang lengguwahe ay nakasalalay sa maraming mga bagay. Kabilang na ang kadalidad ng pagtuturo at itinuturo, pati na rin ang kangkupan nito sa lokal na konteksto. Naalala ko, nung ako'y nasa elementary pa lamang, ay pinag-aaralan namin ang Ingles.
Ginagamit nga ito madalas ng mga guro sa aming mga talakayan. Ngunit kahit na ganoon naman ay hindi naman ako naging magaling sa paggamit nito. Dito na natin makikita ang dahilan. Marahil dahil sa kawalan ng epektibong paraan ng pagtuturo, maging na rin ang kakulangan ng mga maayos na kagamitan. Masasabing hindi nga lang nakasalalay sa kung gaano kaaga ito na ipakikilala sa mga mag-aaral. Ang katatlo, ang unang wika ay nakakasagabal sa pagkatuto ng ibang lengguwahe. Ayon kay Kirkpatrick, hindi hadlang ang paggamit ng unang wika sa pagkatuto ng bagong lengguwahe. Sa katunayan, maaari pa itong makatulong na mas mapalalim ang pag-unawa ng mga bagong konsepto at istruktura ng wika na pinag-aaralan. Ang isang tao ay maaaring matuto ng maraming wika na hindi kinakailangang talikuran o limitahan ang paggamit ng kanyang unang wika. Nung bata pa nga ako, tinuturuan ako ng aking ina na mag-aral ng Ingles gamit ang aming unang wika bilang medium ng pagtuturo. Dahil dito, mas naunawaan ko ang mga itinuturo niya. Hindi ako nahihirapan sa pagkatuto ng mga konseptong tungkol sa Ingles sapagkat ang ginagamit niyang wika ay ang wikang mas pamilyar sa akin. Now, what are the 3 principles of language learning as simplified by Kirkpatrick? Una, pagtutok sa unang wika sa maagang edukasyon. Para kay Kirkpatrick, mayroong mahalagang papel ang unang wika sa maagang yugto ng edukasyon. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng isang matibay na pundasyon ang mga mag-aaral sa aspeto ng kanilang kognitibong pag-unlad. Ang paggamit ng isang wikang nakasanayan ay nagbibigay ng mas mataas na motibasyon sa mga mag-aaral. Dahilan rin upang mas maging aktibo sila sa mga talakayan. Sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas, kung saan mas lantad sa mga tao, pati na rin sa mga aplikasyon ang purong Ingles, mas nagkakaroon ng kritikal na pangangailangan ang ating bansa sa pagtaguyod ng katutubo o unang lengguwahe. Hinturing man ng iba na mas kapaki-pakinabang pag-aaral ng Ingles, sa isang bansa na tulad natin, ang sistema ng pagbibigay importansya sa una o katubong wika ay lubos na mahalaga. Ito ang ating daan sa pagpapanatili ng yaman pati na rin ang kultura na tayo ay meron, habang pinagtitibay na rin ang kanilang pundasyon sa kanilang pagkatuto ng wika. Kapag mayroon na sila ng maayos at matatag na pundasyon sa kanilang sariling wika, mas nagkakaroon sila ng kahandaan sa pagtanggap ng ibang wika. Sa simpleng salita, kinikilala ng prinsipyong ito ang pagkakaroon ng pundasyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay halaga rin sa kanilang identidad. Para sa kanilang tagumpay, hindi lamang sa kanilang pag-aaral kundi pati na rin sa iba pang landas na kanilang tatahakin. Ikalawa, pagsasanay ng lokal na multilingual English teachers or mga multilingual na guro. Isang epektibong pamamaraan ng pagtuturo ay ang pagkakaroon ng mga guro na dalubhasa sa Ingles. Ngunit hindi rin sapat na may kaalaman lamang sila sa Ingles. Dapat rin may sapat silang nalalaman sa unang wika ng mga mag-aaral. Ayon kay Kirkpatrick, ang mga gurong parehong may kakayahan sa unang wika pati na rin sa Ingles ay mas may kakayahang magturo ng mga komplikadong konsepto. Sa paraang ito ay naayon pa rin sa konteksto ng unang wika ng mga estudyante. Sa mga bansa tulad ng Pilipinas, lubos na importante na nabibigyan ng sapat na atensyon ang profesional na pagsasanay ng mga guro at ito ay hindi lang tungkulin ng mga guro, kundi pati na rin ng mga otoridad. Ito ay para lamang mabigyan ng sapat na profesional na pagsasanay ang mga lokal na guro na kailangan upang mas mapaigi pa ang kanilang kakayahan na ituro ang Ingles at isama ang mga kultura ng mga mag-aaral sa kanilang pagtalakay ng mga aralin. Sa pamamagitan nito, mas napapataas ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Tatlo, pagtuon sa kakayahang makipagtalastasan sa pagtuturo ng Ingles. Tinampok ni Kirkpatrick ang importansya ng pagtuon din ng pansin sa kakayahan
ng mga mag-aaral na makipagtalastasan. Malayo sa paraan kung saan lang pinapahalagan lamang ang gramatika at pagsasaulo ng mga pamantayan sa paggamit ng isang wika. Tulad ng ginagawa sa ibang bansa, dapat ring nabibigyang halaga ng kurikulum ang aktwal na pakikipagtalastasan, paggamit o ang praktikal na parte ng pagtuturo ng isang lengguwahe. Ito ay dahil hindi naman talaga ang rason na sila ay dapat nag-aaral ng isang wika. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang gamitan ng isang wika at paggamit nito sa aktwal na pag-uusap ay mas maigi pa raw kaysa sa pagtatangka na magkaroon ng parehong galing sa mga taong unang lengguwahe ito. Sa ganitong pag-isip ay nagkakaroon ng paghahanda ng mga mag-aaral para sa epektibong paggamit ng kanilang mga natututunan pagkatapos ng kanilang pag-aaral. To answer the last question, translation tools powered by AI like ChatGPT and DeepSeek are not developed according to the Philippine context. It is developed into something that is specific and that may be different from ours. This leads to the threats when it comes to biases and even hidden agendas in terms of translating certain meanings, most specifically local Asian dialects, which means that this generally affects privacy, accuracy, and cultural sensitivity of the information. With that being said, it poses threats on different fields, like teacher education and curriculum textbooks. Let's say, for example, there's a teacher from Naga who is assigned to teach in Sorsogon, but doesn't understand Bicol Sorsogon. Turns to AI to translate a historical text for his students. Fortunately, the translation distorts indigenous terms and historical concepts, whereas the AI leans towards a Western perspective, raising crucial cultural narratives. This misinformation misguides not only the teacher but also the students, leading to a loss of authentic knowledge. Another field is law and national policy. Now, let's consider a legal scenario. A native Bicolano is applying for a legal title to his ancestral land. Since the national agency requires documents in English, he uses an AI translator. However, by uploading sensitive legal documents, he unknowingly risks a privacy breach. AI tools may store or share his information without consent, making it vulnerable to unauthorized access and misuse. In healthcare, for example, a patient who doesn't speak English uses an AI translation tool to communicate her symptoms to a healthcare provider. It is likely that the translation is inaccurate, but there's also the risk that the sensitive medical data shared during the process could be stored or accessed without her consent. This could violate her right to privacy since unauthorized personnel can access her data. To conclude, while AI can be a powerful and helpful tool, it is incapable of providing accurate information at all times. It is very susceptible to not only accuracy but also bias and privacy breach. In order to not suffer from risk, reliance must not be practiced and ensured that it will only be considered as a supplementary tool, especially in fields like education, law, and medicine, which should always require human oversight, as a small mistake may lead to a serious consequence. To conclude, while AI can be a powerful and helpful tool, it is incapable of providing accurate information all the time. It is very susceptible to not only accuracy but also bias and privacy issues. In order to not suffer from its risk, reliance must not be practiced, and ensure that it will only be considered as a supplementary tool, especially in fields like education, law, and medicine, which should always require human oversight, as small mistakes may lead to serious consequences. That's all for this presentation. Thank you for listening.